Sa kabila ng mga batikos, tuloy ang pagpapatayo ng bagong international airport sa lalawigan ng Bulacan at hindi ito magiging dahilan para mas lumala pa ang problema sa malawakang pagbaha sa nasabing lalawigan. At sa kabila nito, may alok pang solusyon sa gobyerno ang kumpanyang magpapatayo ng paliparan. Narito ang ating exclusive report. Walang dapat ikabahala ang gobyerno sa pagpapatuloy ng pagtatayo ng bagong paliparang pandaigdig ng Maynila o ang Manila International Airport sa kabila ng malawakang problema sa baha sa Bulacan. Itong tiniyak ni San Miguel Corporation Chief Executive Officer Ramon Ang na siyang nagpanukala at nangunguna sa pagtatayo ng proyekto sa 2,500 hectares ng coastal areas sa Bulacan. Anya, may solusyon ang kanilang grupo sa problema sa baha sa Bulacan at Pampanga at hindi ito magiging problema sa itatayong airport. Hindi rin anya magiging dahilan ng paliparan para lalong tumindi ang pagbaha sa Pampanga at Bulacan dahil alam ng kanilang grupo ang mga dapat gawin at masusi nilang itong pinag-aralan para maiwasan at tuluyang mabigyan ng solusyon ang matagal ng problema sa baha sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Inalimbawa ni ang naging pagbaha kamakailan lamang sa NLEX na anyay dahil sa baradong lugar dyan sa Tulaok Bridge. Tulaok Bridge dito sa NLEX, nagbara dito. Kaya hindi makatawid yung tubig over Tulaok Bridge papuntang Manila Bay. Diyan ho nagkaroon ng bara. Okay. Kaya pag nilinis natin yan, makadaan yung tubig, hindi na magbabaha ang NLEX ulit dyan. Solve niyan. Anong cause po ng clogging, sir? Dumi. Lupa. Matagal na hindi nalinis. Para hindi na tayo mag-speculate na kung sino may gawa. Di ba? Pero yan po solusyon if Oo, we clear linis that. lang yan. Iki-clearing lang ho ng, dadalan lang namin yan ng backhoe, tsaka barge. Bakit barge? Kasi yung kukunin mong basura, hindi papayagan ng DNR kung saan-saan ko lang itambak yan. Pag kinuha ko yan, pwede ko itabi, pero ultimately, I have to bring in the hopper barge para kunin yung mga pinag-alisan kong dumi. Tapos yan, I will have to bring that to a designated area of DNR para mapaprocess. Hindi naman basta tinambak-tambak lang yan eh. Eh, hindi kami papayagan ng DNR eh. Pero kung gusto nyo, tambakan lang natin, ang bilis niya, papasok, idadakot lang yan eh. Wala rin anyang dapat ikabahalang gobyerno sa problema sa baha dahil sila mismo ang gagawa ng solusyon nito. Walang cost pong ang national government and LGU, sir? Wala pang binabayaran ng gobyerno sa amin. Nilinis namin yung Tulyahan River, Pasig River, San Juan River. Nakita niyo ba yung baha ngayon? Recently, nung tag-ulan, wala nang baha ang Marikina, walang baha ang Rojas District, wala rin baha ang Rizal dahil nilinis natin up to Laguna Bay. Ay yung Napindan Channel intersection ng Marikina tsaka Manggahan Floodway, di ba wala rin baha? Kasi inalis din natin ng bara doon eh. Pero sir, napansin niyo ba South Luzon Expressway, Alaska, San Pedro, taon-taon nagbabaha. Bakit ngayon walang baha? Kasi ginawa namin ng bagong drainage, bagong pipeline. New pipeline going to San Pedro River. O yung Bikutan, nakita mo, 3 weeks ago, grabe ang baha. Galit na galit lahat ng tao. Yeah. Hindi naman kami may kasalanan nun eh. Hindi ko na ituturo kung sino may kasalanan, pero sinolve namin, naggawa kami ng bagong tubo. Meron pa ba baha ang Bikutan? Wala na. Paliwanag pa ni Ang, aabuti ng 1 hanggang 2 linggo ang gagawing paglilinis sa mga ilog sa Pampanga at Bulacan upang mawala mga bara nito at makaagos ng maayos ang tubig. Kailangan lamang anya ay mabigyan sila agad ng permiso mula sa local government units, Department of Environment and Natural Resources o DNR at Department of Public Works and Highways o DPWH. Sinang-ayunan naman ito ni Pampanga Governor Dennis Pineda. Sa huli, nagpasaring si Ang na sakaling malinis at maayos ang problema sa baha. Tapos na rin ang kalakaran ng ilang local government officials na ginagawang negosyo ang mga pagbaha. Yung bridge dito, Tulaok Bridge, madali lang yan. Siguro 1 week, 2 weeks, mobilization, tsaka permitting of, I have to be given a permit by LGU, DNR, DPWH. Eh, kaya inimbita na natin sila rito para madali natin sila mapakiusapan. Yan. Okay. Pagka may permit na tayo, we can now mobilize heavy equipment to go there
para alisin yung tinga. Habang inaalis yung tinga, gagawa naman tayong barometric survey para malaman kung saan yung nagkukos ng baha lagi every year. Saan yung mababaw, saan yung makitit. Kailangan natin malaman yung lapat tsaka yung lalim. Pag nagawa lang natin itong Pampanga River ng mga 5 meters all the way, wala nang baha yan. Wala na kayong hanap buhay dyan. Ay! Ibig sabihin, wala na kayong magagawa project ng mga mega dike dyan. Tsaka mga impounding. Kasi wala nang baha eh. Ganon din ang Bulacan. Ang Bulacan, kailangan yan linisin, alisin ng bara. Pero bago alisin ng bara at linisin, paano mo gagawin? Kailangan gawan nyo muna ng survey para malaman kung saan yung bara at saan yung nagkukos ng problema. Hindi pwede kwento rito eh. Kailangan dito, merong figure. Alex Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.